Normal ang maggalit at kung minsan ay maggalit-galitan. Normal din ang magpatawad at magmatigas. Ikaw kabarangay, kapag nagpatawad ka ba? Sinasabi mo pa ba o ipinapakita na lamang sa pagkilos? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo. Ako po si Lime, 28 years old sa kasalukuyan. Ang aking pong kwentong ibabahagi sa inyo ay nangyari mahigit 1 taon na ang nakakalipas. Nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya sa Ortigas. Maganda po ang sweldo ko at maayos naman kami ni tatay. Emil po ang pangalan ng tatay ko. 50 years old na po siya noong panahon na yon. Sa tatay ko po kinuha ang pangalan ko. Gusto po kasi ng tatay ko noon na magkaroon ng anak na lalaki para gawin niyang Emil Jr. Kaso nga lang po ay babae ang lumabas, kaya ang ginawa niya ay binaligtad niya na lamang po ang pangalan niya na Emil. Kaya nga po Lime ang naging pangalan ko. Papa Dudut, medyo may bisyo po si tatay, mahilig po siyang uminom. Sabi ng lola po ay nagsimula daw po ang pag-iinom ni tatay noong namatay ang nanay ko. Noong 1 taon pa lamang ako. Biruin niyo po sa edad kong 28 noon kung ilang taon nang umiinom si tatay. Pero kahit daw po mag-isa si tatay at laging nagiinom, ay hindi niya ako pinabayaan. Napagtapos niya ako at nalagaan at napalaki niya ako ng tama. Noong magkaisip na ako ay palagi ko pong napagsasabihan si tatay tungkol sa pag-inom niya. Kaso hanggang nakatapos ako ay hindi naman natigil si tatay sa pag-inom. Hindi ko siya nakikitang umiinom pero madalas siyang lasing. Hindi niya ipinapakita sa akin na umiinom siya na mas nakakatakot. May edad na po siya ngayon kaya nag-alala po ako sa kalusugan niya. Kapag naiinis ako kay tatay ay si Pancho ang takbuhan ko. Si Pancho po ay ang aking boyfriend ng mahigit 3 taon. Mas bata po siya sa akin ng 2 taon. 25 years old lamang siya noon. Napakabait po ni Pancho. Wala po akong masabi. Isa naman sa madalas naming pagtalunan ay ang kagustuhan niyang makilala si tatay. Lagi ko kasing sinasabi sa kanya na kapag maayos na si tatay ay saka ko na siya ipapakilala. Tumatahimik siya pero alam kong hindi niya yon gusto. At ako naman kahit ganoon ay siya pa din ang pinaglalabasan ng sama ng loob. Bakit parang wala kang gana? Hindi mo ba gusto yung mga in-order ko? Hindi, okay lang. Yung hipon nila, paborito mo yan, di ba? Oo. Bakit hindi nababawasan? Pasensya ka na. Teka, si tatay mo na naman yan ano? Oo eh. Bakit? As usual, ayun, uminom na naman. 3 araw kong nakita na hindi lasing, tapos kahapon, ayun, lasing na naman. 3 araw na naman palang nakalipas eh. Anong ibig mong sabihin? Okay lang na uminom siya after every 3 days? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, baka gradual lang ang pagtigil niya. Mahirap din kasi yung biglaan. Pancho, magdadalawang taon ako nung magsimula siyang uminom. Ilang taon na ako ngayon? Ganun ka bagal? Ganun ka gradual? Nagsisimula pa lang siguro siya ngayon. Kaya bigyan mo ng time. Ilang taon pa? Kung may sakit na siya? Hindi naman siguro. Kailan? Bigyan mo lang siya ng time. Sa edad niya, dapat time's up na. Naiintindihan kita. Pwes, damayan mo ko. Nandito naman ako para sa'yo ah. Hindi kita makita sa gitna ng sentimiento ko. Ang sinasabi ko lang naman, bigyan mo lang ng pagkakataon ng tatay mo na unti-unti ng sarili niya sa pagtigil uminom. Hindi nga siya tumitigil. Siguro baguhin mong approach mo sa tatay mo. Anong ibig mong sabihin? Kasi lagi mo siyang napapagalitan. Kasi nga, ayaw niyang tumigil. Kaya nga siguro kausapin mo uli siya ng mahinahon. Anong sinasabi mo? Makikiusap ako sa kanya? Kung yun ang kailangan. Siya may mali tapos ako makikiusap?
Tatay mo naman yun. Yun na nga eh. Isipin mo na lang dumaan ka din sa tigas ng ulo at hindi siya nagalit sa'yo. Ewan. Mali ba ako? Mahal, Ano? pati sa akin? Anong pati sa'yo? Pati sa akin galit ka na din? Isa ka pa kasi ang kulit mo. Kung hindi ako magiging makulit, paulit-ulit lang ang mangyayaring sawayan nyo ng tatay mo. Oo na, makikiusap na ako. Oh, bakit galit ka pa din? Anong gusto mo? Makiusap din ang pagsagot ko? Ay, sarcastic. Tumigil ka na nga. Ay, nagiging dragon na. Nakakainis na ha. Ay, gumaganda ka lalo. Tumigil ka na nga. Uy, natatawa. Tama na ha. Uy, lalong gumaganda. Napipikon na ako. Sige na. Kung napipikon ka nga, kiss mo nga ako. Pag di ka tumigil, aalis ako dito. Sige na nga, titigil na ako. Kasi nawawala yung ganda mo pag tumataray ka na eh. Tama na ha. Kain na nga tayo. Mabuti pa nga. Sige ka, pigilin mo yung tawa mo, baka Baboy mo. Kumain na tayo. Wala naman akong sinasabi ah. Guilty? Nakakainis ka talaga. Papa Dudut, magaling talagang magpakalma si Pancho. Alam niya kung paano paganin ang loob ko kapag umiinit na naman ang ulo ko. Papa Dudut, hindi po ako galit kay tatay, galit lamang po ako doon sa ginagawa niya. May edad na din po si tatay at masama na sa kanya ang sobrang alak. Sa totoo naman po ay masama ang lahat ng sobra. Kung paminsan-minsan lang naman po ay mapagbibigyan na. Pero yung halos araw-araw o kung minsan ay araw-araw talaga. Kahit na tumigil pa siya ng 3, 4 na araw o 1 linggo, ang problema ay uulit pa din siya. Kung isa sa 1 buwan siguro ay mapapayagan ko na. Isa pa sa nakakainis ay hindi lang basta inom ang ginagawa ni tatay. Dahil sa tuwing iinom siya ay lango siya palagi. Hindi mo na makakausap ng maayos kasi kung ano-ano na ang mga sinasabi. Nakakatakot Papa Dudut, baka kasi sa edad niya ay hindi na lamang pala kalasingan ang dahilan ng pagsasabi niya ng kung ano-ano. Paano po kung epekto na yon sa katawan niya ng mga alak na naiinom niya? Paano po kung tuluyan siyang makalimot o paano kung bastang nagsalita na lamang siya ng kung ano-ano? Alam ko pong OA ako sa pag-iisip ko pero kung ganoon kasi si tatay ay hindi mo din naman po maaalis sa akin ang mag-isip ng kung ano-ano. Salamat na lamang at nandyan si Pancho, paminsan nga lang. Alam kong nakakainis ako kasi parang siya ang nagiging shock absorber ko. Dahil siya naman ang naaaway ko. Pero hindi po yun minasama ni Pancho at naiintindihan niya naman, kaya mas lalo siyang hindi umaalis sa tabi ko. Sa mga oras na naglalabas ako ng sama ng loob kay tatay, tama naman po ang sinasabi niya. Sa susunod na kakausapin ko si tatay ay magbabago na nga ako ng atake. Mas makikiusap na ako kesa magagalit. Pero isang beses po ay hindi ko alam kung ano ang reaksyon ng gagawin ko. Hindi ko po nakikitang umiinom ng alak si tatay sa harapan ko. Pero noong unang beses ko mismong nakita sa akto si tatay na umiinom ay muntik kong malimutan ang pangako ko na magiging marahan sa pakikipag-usap sa kanya. Kaya habang kausap ko si tatay noon ay hirap na hirap akong pigilin ang galit ko. Anak, Tay, pasensya ka na anak. Akala ko mamaya ka pa uuwi. akala nyo mamaya pa ako uuwi. Kaya umiinom na naman kayo. Konti lang naman. Tay, konti? 1 litro yan at mag-isa kayo. Konti po ba yan? Paminsan-minsan na lang naman. Minsan, Tay? Oo, di ba hindi naman ako uminom kagabi? Proud po kayo? Ha? Hindi naman. Tay, alam niyo naman na masama ang sobra. Kayo po kasi hindi lang sobra, kundi sobra-sobra. Hindi naman anak. Hindi na nga ako gaya ng dati. Tay, anong diferensya ng dati sa ngayon? Minsan na nga lang ako umiinom.
Umiinom pa din po kayo. Ano pong nagbago doon? Pagbigyan mo na ako anak, minsan lang naman to. Pangako, mula bukas ilang araw akong hindi iinom. Tay naman eh. Inuuto niyo po ba ako o inuuto niyo ang sarili niyo? Anak naman. Tay! Ay, nagluto na pala ako. Bumili ako ng hipon, isinigang ko. Hindi ba paborito mo yon? Tay, wag niyong baguhin ang usapan. Hindi naman. Gusto ko lang kumain ka na at mukhang pagod ka. Hindi po ako ang pinag-uusapan dito. Ipapasok ko na tong alak sa kwarto. Magtatago lang kayo pero iinom pa din kayo. Hindi na. Sa edad kong to, tay, lolokohin niyo pa ako? Naniwala ako sa dahilan na yan hanggang nag-18 ako. Iba na ngayon, tay. Kaya wag niyo na akong lokohin. Sige, ganito na lang. Iinom lang ako ng konti, tapos sa ibang araw na yung tira. Tay, hindi niyo po nakukuha ang sinasabi ko. Ano bang gusto mong sabihin, anak? Tay, tumigil na kayo sa pag-inom. Matitigil din ako. Kailan po? Basta, matitigil din ako. Pag may sakit na kayo. Wala naman ako nararamdaman. Wala po ba? O ayaw niyo lang ipaalam na meron? Wala talaga. Malakas ako. Day off ko po bukas. Punta tayo ng doktor. Bakit? Wala nga akong sakit. Check up lang po, tay. Para malaman natin kung wala talaga. Nararamdaman naman yun. Kailangan niyo pa bang maramdaman bago kayo magpatingin? Siyempre, anak. Sayang naman ang bayad sa doktor kung wala naman ako